What's up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is March 21, 2026, and we are now looking sa graph ng PSEI, no? So, kamusta? Medyo matagal rin, no, nung huli nating update na balita ko, madaming pulang portfolio ngayon. Well, hindi kayo nag-iisa, no? So, actually sa akin, matagal ko nang nararamdaman yun. Hindi pa nag-uumpisa yung war ni Trump. Matagal nang nabubugbog yung portfolio ko. Pero awa naman ng Diyos, no, hindi naman siya umabot sa negative, no. Matagal nang bagsak yung or bugbog yung portfolio ko, no, since nung lumabas yung news ng Semirara, no, na ayun nga, hindi na na-renew yung kanilang contract, no, papadaanin na lang sa bidding. So mula noon, ayun, bumagsak yung DMCI tsaka Semirara, pareho pa naman ako meron. And ngayon naman, no, after that, nangyari naman tong war ni Trump sa grabe, sobrang, ay nako, Pilipinas. Well, hindi lang din naman tayo, no, pero as we all expect, no, malaking impact sa atin to. So, ayun, tingnan lang muna natin tong sa PSEI, no? So, simula February 26, na siya? Downward na siya, no? So, di natin alam kung gaano katagal yung itatagal na itong war ni Trump, no? Pero, sa akin, kung umabot ng taon, okay lang sa akin. Actually, gusto ko yun, no? Kasi para maka-position tayo ng maganda sa ating mga hawak na stocks, no, habang mababa yung value nila ngayon, no. Actually, gusto ko sanang magdagdag pa, no, dahil dun sa mga nakuha nating pera dun sa pinagbentahan natin sa ATI. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. I think ang naibili ko lang is about 1/4, I guess, nung total na nakuha ko, no. So gusto ko kasi may cash ako, and actually nare-reserve ko yon dahil may baka lang, no, baka may pagkagamitan ako nung pera, no. So actually waiting pa ako ngayong linggo hanggang next week, no, kung anong mangyayari, kung kakailanganin ko ba siya withdrawin o hindi, no. So ayun, and hopefully hindi pa tapos yung war nun para makahabol pa ako sa mga mababang presyo ng stocks, no. So with that, punta na tayo dun sa aking Excel file. Ayan, so nandito na tayo sa aking Excel file. Wait lang. Ayan, so okay na, no. Hindi ko pala na-update yung total market value. So ayun, nandito na tayo sa week number 126, which consists of March 16, 2026 hanggang March 20, 2026. So money invested, wala. We have received dividends from LTG, Maynila, tsaka A-REIT, no? So, maganda-ganda to. Nagsama-sama na. Nasa 3,132 yung total dividends na na-receive ko within this week. So, we have bought stocks ng A-REIT, OGP, LTG. So, saan ko nakuha yung budget ko dito? So, ito po yung pinagbentahan ko lang ng ATI, no? So, ayun. And stocks that we sold, wala. And we have a total market value of 482,154.16. So, tumaas na siya. Bakit? Kasi nabayaran na tayo ng ATI, no? Nasa around 40,000 yata yung nabayad sa atin. So, ayun. Total unrealized gain, syempre, natural na bababa na to. Dahil wala na yung sa ATI, no? I think nasa 14,000 pesos din yung capital gain natin sa ATI, no? Wala pa dun yung dividendo. So, ayun. Unrealized gain, 7,262.41. Feeling ko, anong feeling? Feeling ko hindi naman to magne-negative, no? So, feeling ko lang naman. Hindi ko alam, no? Wala naman nakakaalam sa future kung anong mangyayari. So, ayun. Hopefully, hindi na siya mag-negative. Pero okay lang din para matagal na for sale yung mga. And we have a total dividend receive of 35,809.57.
ito na po yung total dividends na na-receive ko sa pag-invest ko sa loob ng 126 weeks, no? Ayan na po yung total dividends na na-receive. And we have a total gain of 126,069.16 pesos. Ito na yung total gain natin, no, mula dun sa mga unrealized gain, dun sa mga na-take profit natin mula sa dividendo, no. So ito na yung kinita natin sa loob ng 126 weeks, no. And percentage gain is 35.4%. Sayang, parang pinakamataas natin 43%, di pa tayo nakakaabot ng 50%, pero malay natin, no, once na mag-recover na yung market natin, we'll never know. And we have a total money invested of 356,085 pesos. Dito sinulat ko pala. Ayan, itong week na to, kinuha na yung ATI pero di pa nababayaran. And nabayaran na ang ATI, no. Tapos ito, utang ko sa investment, 6K kasi hindi ako nakapag-cash in kahit sweldo ko. Bakit? Siyempre, dahil nga dun sa sinasabi kong baka may paggamitan ako ng pera, no. So, hindi ko pa sure, baka within next week siya lalabas, no. Kung sakaling mapaggamitan, hindi mo na ako mag-invest, or ewan ko, hindi ko sure kung magkano kaya kong i-invest na ihabol, no. Pero kino-consider ko siya as utang ko sa sarili ko, no, na may 6K dapat ako na i-invest dun sa week na yan. Pero wala. So, dividends given, silipin lang natin sa saglit. Ang nakapagbigay na is AREIT and LTG nabigay na, Globe nabigay na, and Maynilad nabigay na. So, ayun, ang di pa nagbibigay is OGP, Metrobank, ICT. Na expected natin na makakatanggap tayo ng 5,161 ngayong March. So, ayun lang, punta na tayo dun sa ating comparison ng portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Pinakahuli nating upload or pinakahuli nating update is February 20, 2026. And nung last market day is Thursday, which is March 19. This is almost 1 month. Grabe, puro green pa yung portfolio ko dito. So, ayun, AREIT mula 43.5 naging 38.3 na lang. ATI, syempre, wala na, no? So, na-take profit na natin to. Nung nag-35 ang benta natin, 36 ang benta natin, umabot siya ng 14,000 plus. I think nasa 14,100 or 200 yata yan. So, ayun. Cost ko mula 7.2 naging 6.8. City Core mula 3.43 naging 3.21 na lang. DMCI 9.5 naging 9.75. Tumaas pa ang DMCI, fairness. Philinvest or Philerit 3.01 naging 2.88 na lang. Globe na benta ko na, actually hindi ko pala na-explain, no. Nabenta ko nga pala yung Globe dahil ewan ko, ang tagal ko nang naghihintay sa kanyang tumaas yung dividendo niya, pero hindi pa rin tumataas. I think ilang taon nang ganun yung dividendo niya, even though tumataas naman yung kita niya, no. So I think hindi na siya worth it hawakan, no, lalo na dividend yung goal ko and gusto ko sa dividendo, syempre, diba, yung tumataas, no. So, pero kahit pa paano, may kita tayo dyan sa unrealized gain. Pero, I think that is less than 1,000 lang. So, ayun, nabenta ko na yung Globe. ICT mula 680, naging 700 na siya. Keeper mula 2.29, naging 2.15. LTG 15.6, naging 14.34 na lang. Metrobank 76 naging 60. Oh, grabe ba? Metrobank naging 64.35 na lang. Mega World mula 2.25 naging 2.14 na lang. Maynilad 20.7 naging 19.96. OGP mula 37.85 naging 32.5. DigiPlus mula 13.9, ito pinakamababa na yata ito. Naging 18.26 na siya, so okay na yung plus kahit pa paano naka-recover na, no? And RFM mula 5.58 naging 5.3, bumaba ng konti. And SCC mula 25.55 naging 30 na siya ako, so nakakabawi na yung Semirara tsaka yung DMCI, no? Pero I think mas tataas pa to kung siya yung mananalo sa bidding. No?
Total portfolio gain or loss is 7,262.41 and mula total market value of 492,612.55 naging 482,154.16 na lang siya, no? So that is almost 10,000 loss, no? So that's it na. Wala na tayong magagawa dyan. Hintay na lang natin tumaas yung market, no? Or mag-recover yung market. So yun lamang para sa update na to, no? Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan mo itong investing journey ko. So ayun lamang, maraming salamat. Hanggang sa muli, JP out.